Hello mga kabab, good evening! Welcome sa aking vlog, Buhay OFW dito sa Singapore with Messport. So sa gabing ito mga kahabhab, isa lang si Messport ngayon kasi si Madam is pag ganitong araw, dun siya kumakain ng dinner sa kapatid niya. So ngayon, naisipan kong isegregate yung mga ayuda na naipon ko. Wala na kasi akong mapaglagyan mga kahabab at para malaman ko kung ano yung mga kulang at kung ano yung mga iba pang bibilhin ko idagdag para sa ating box. So, hindi ko pa sinabi kay Madam na bala kong magpa-box kasi baka pag sinabi ko, baka itigil niya pagbili ng ayuda. Sa madaling salita, kayo lang nakakaalam na tinatago ko yung mga ayuda ko kasi nagsasawa na din naman ako mga kahabab. Paulit-ulit lang din naman yung mga biscuits, yung mga snacks na binibili ni Madam sa akin. At kung kakainin ko pa yung lahat, baka dambuhalan ako pag uwi sa amin next time. So, eto na, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung mga nailigpit ko. Huwag kayong mainggit. Bawal mainggit dito. Talagang masyado lang akong pinagpala sa pagkakaroon ng amo na kagaya ni Madam. Although merong mga attitudes na minsan nakakairita, nakakainis, pero natural na lang siguro yun kasi 'di ba, dalagang matandang dalaga si Madam. So, ganun talaga. Baka resulta siguro yun sa pagka walang ana-ana. Uy, virgin pa si Madam, hindi siya sabi niya sa akin, isang beses lang daw siya nagkaroon ng jowa. Pero si Madam kasi, sobrang maarte sa katawan. Parang alam mo yung pagmadapuan lang ng dumi, parang ikakamatay niya, ganun. Paano naman din ako, Madam? Wala din naman akong ana-ana. So, ayan yung nailigpit kong mga body wash, mga kahabhag. Mag-iiwan na lang siguro ako ng 2 para sa sarili ko. Ito naman ay shampoo. Po yung laman yan, meron atang conditioner na napasama dyan. Tapos, meron pa akong 4 dito. Ito yung mga bagong binili ni Madam. Meron tayong soap powder, fabric conditioner, oil, at saka ito para sa plato. At meron tayong yan, 2 din. 2 yung nailigpit ko. At ito naman yung mga snacks na naitabi ko mga kabab. Pati ito. Ayan. At nakadalawang maleta na nga tayo. Isang maliit at isang malaki. Etong mga kabab, pinamili ko to paunti-unti para hindi ako mahirapan. Pangdagdag sa box natin. Napagod ako mga kabab. So marami pang kulang no. Hindi pa yun makakapuno ng box. At saka nag-start akong mag-ipon ng mga ayuda ko. It's June. Ay, June ba? Parang June or May, ganun. Mag-aantay pa tayo ng mga 2 buwan. Kasi bala ko siya ipadala is basta darating siya ng December. 1 month mahigit lang naman dito makakarating na siya sa amin. Tapos, saka na ako bibili ng mga chocolate kung malapit ko na siyang ipapa-pick up. Para hindi mag-melt yung mga tsokolate natin. Ganun lang yung buhay ni Messport dito mga kahabab. Sa tuwing may ayuda tayo, kinikip ko yun para sa pamilya ko. Ako naman kasi nagsawa na rin ako dito sa mga pinamimili ni Madam. Gusto ko rin naman kung ano yung natitikman ko dito, nakakain ko, makakain din ng pamilya ko. Kaya yung sinasabi nila yung mga OFW, kayang tiisin yung sarili nila kahit magutom pa man or what, basta may maibigay lang sa pamilya or may ipapadala sa pamilya. So, pahalagaan nyo yung bawat ibibigay sa inyo ng mga pamilya nyo na nasa abroad. Siyempre, i-appreciate nyo kung ano yung kaya lang nilang ibigay sa inyo.
Alam nyo, hindi naman talaga madali ang buhay dito sa abroad mga kabab eh. Paswerte-swerte lang talaga kung maswertihan mo na maganda yung pakikitungo ng amo sa'yo. Meron kasi na talagang minamalas. Ako naman kasi sa pamilya ko mga kabab, maswerte lang ako kasi yung ex ko naman is patuloy pa rin nagsusustento sa mga bata. Kaya yung sahod ko, na ano ko siya, nasi savings ko talaga. So, ang kaya ko lang naman iambag sa pamilya ko, magpapadala ako ng mga box at saka magbigay-bigay ng pakunti-kunti kasi kailangan ko rin talaga save mga kahabab kasi ayoko namang tumanda ako dito sa abroad. Gusto ko rin naman makasama yung mga anak ko, maalagaan sila. Syempre, gano'n naman talaga yung goal ng nanay eh. At makapag-start ng kunting negosyo para lang para lang magstay na sa Pilipinas. Kasi mahirap din naman na yung buong buhay mo nasa abroad ka na lang. Paano naman yung mga bata? At nagpapasalamat din ako sa pamilya ko na inaalagaan nila yung mga anak ko. Kahit yung isa kong anak na lalaki ay sobrang, hindi ko alam kung saan nagmana yun. So, yun lang mga kahabab, no, ipagdasal lang natin na kung sakaling mag-abroad kayo, mangibang bansa kayo, makatagpo kayo ng amo na mabait at ituturi kayong pamilya at papakainin kayo sa saktong oras at ibibigay yung sahod nyo on time. Of course, kung ano yung goal nyo bago kayo umalis sa Pilipinas, dapat, yun din yung goal nyo pagdating nyo dito sa ibang bansa. Yung pinaka-importante talaga mga kahabab, meron kayong maipundar, meron kayong naitabing pera sa bangko, or mag-invest kayo, ganun, para naman, hindi masasayang yung ilang taon yung pagtatrabaho sa ibang bansa. Ako, wala pa akong naipundar mga kahabab, may bahay akong naibili, pero parang hindi ko naman yung matitirhan, kaya pinagbibili ko na rin. So, ganun lang no, saludo ako sa lahat ng mga OFW, yung mga breadwinner dyan na nagsusuporta sa kanilang pamilya doon sa Pilipinas. At mag-pray lang tayo lagi na sana bigyan tayo ng malakas na katawan ni Lord at hindi tayo magkasakit dito sa ibang bansa para patuloy tayo makapagtrabaho sa araw-araw at hindi tayo maiuwi sa Pilipinas. So, yun lang yung may share ko ngayon mga kabab. Hindi naman to sa pagmamalaki or what. Basta, sinishare ko lang kung ano yung buhay, anong klaseng buhay ni Miss Park dito sa Singapore, anong klaseng merong amo ako, at anong sitwasyon ko dito. So, salamat sa inyong lahat, sa mga taong nagsusuporta at patuloy na nanonood sa mga video ni Miss Park, no? At God bless sa inyong lahat. Naway matupad ang anumang pangarap nyo sa buhay at kung ano yung mga gusto nyong gawin sa buhay. God bless all. Bye-bye!